Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics. No Luka Doncic pa din sa game na ito dahil sa pagpapanganak ng kanyang asawa sa Slovenia. At no LeBron James naman dahil sa arthritis at sciatica injury. Subalit mukhang rason lang naman ito para ipagpahinga ang second night ng back-to-back. Habang sa Celtics naman ay no Jason Tatum pa din nga mga kaibigan. Kaya naman malaki nga ang pressure ngayon kay Austin Reaves na nag-average ng 41 points and 10 assists per game on more than 50% shooting sa field sa 4 games na wala si Luka Doncic. At hindi naman binigo ni Reaves ang Lakers. Bagamat hindi naging maganda ang kanyang simula sa game na ito, nagtapos pa rin nga siya na may impresibong stats na 36 points and 8 assists on 50% shooting sa field. Subalit na overpower nga sila na matinding team play ng Celtics at solid coaching ni Joe Mazzulla. Simula hanggang sa dulo ay hawak nga nila ang malaking kalamangan. 6 players din nila ang gumawa ng double digits hanggang sa nakuha na nga nila ang 126-105 win. 30 points, 8 rebounds and 8 assists si Jaylen Brown. 19 points, 5 rebounds and 6 assists si Derrick White. 17 points si Jordan Wash. At 15 points and 6 assists naman si Peyton Pritchard. Habang si Jalen Johnson naman ng Atlanta Hawks sa first half pa lamang ay gumawa na siya ng 11 points, 10 rebounds and 12 assists triple-double. Nagtapos siya na may 21 points, 18 rebounds and 16 assists laban sa Denver Nuggets. 30 points din ang ambag ni Nickeil Alexander-Walker. 25 points si Kristaps Porzingis at 15 points and 8 assists si Dyson Daniels. Ganun pa man, hindi pa din nga yan naging sapat mga kaibigan laban sa Denver Nuggets. Nakuha pa din nga nito ang dikit na panalo sa score na 134-133. 40 points, 9 rebounds and 8 assists si Nikola Jokic. 23 points, 5 rebounds and 12 assists si Jamal Murray. 17 points si Tim Hardaway Jr. and 16 points naman si Cam Johnson. Habang si Kawhi Leonard naman mga kaibigan, kahit na gumagawa pa rin nga ng dissenting 26 points and 6 rebounds per game on 50% shooting sa field ngayong season, ang 2-time Finals MVP ay nakikita na nga ng mga front office members sa NBA bilang negative asset dahil hindi na nga ito tulad ng dati na nadadala niya pa ang kanyang team sa panalo at samaan pa nga ito ng history niya sa mga injuries. Sa palagay nga ng mga front office members ay hindi na sapat ang kanyang sahod mga kaibigan o hindi na ito sulit na bayaran pa. Tila ba bumagsak na nga ang value nito kung sakaling nais pa ng Clippers mag-rebuild at i-trade siya. Speaking of Clippers ay natanggap na naman nila ang talo laban sa Memphis Grizzlies sa score na 107-98. Nagtala pa din naman si Kawhi Leonard ng 24 points, 8 rebounds and 4 assists subalit hindi ito naging sapat. Nanguna sa Grizzlies ang 23 points, 14 rebounds and 5 assists ni Coward, 17 points si Wells at 17 points, 5 rebounds and 7 assists din ni Cam Spencer. Dahil sa talo na ito, ang Clippers ay babagsak na ang record sa 6 wins and 17 losses.